Pagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayang umawit ng papuri, bayang umawit ng papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa misang ito, ipagdasal natin ang lahat ng tagapaglingkod ng simbahan. Sa pamamagitan ng sakramento ng binyag na ating tinanggap, tayo'y nakibahagi sa misyon ng ating Panginoong Hesus. Upang tayo'y maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, buong kababaang loob, hilingin natin ang pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinuro mo sa mga tagapaglingkod ng iyong simbahan na huwag hangaring paglingkuran, kundi maglingkod sa tanan. Ipagkaloob mong magkaroon ng kasipagan sa anumang ginagampanan ang mga inatasan at maging matapat maglingkod sa pagdalanging matimtiman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bukas na pinto sa langit. At muli kong narinig ang tinig na gaya ng isang trumpeta na ang sabi, "Umakyat ka rito at pakikita ko sa iyo ang darating na mga pangyayari." Walang ano-ano'y kinasihan ako ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang nakaluklok doon. Ang mukha niya'y maningning na gaya ng mahalagang batong haspe at kornalina. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid dito ang 24 pang trono. Nakaluklok ang 24 na matatanda. Puti ang kanilang kasuotan at may koronang ginto ang bawat isa. Mula sa trono'y gumuguhit ang kidlat, kasabay ng malalakas na ugong at nakatutulig na kulog. May puting nagniningas na ulo na sulo sa harap ng trono. Ito ang 7 Espiritu ng Diyos sa harap ng trono at may tila dagat na salaming sinlinaw ng kristal. Nakapaligid sa trono ang bawat panig nito, ang 4 na nilalang na buhay na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Katulad ng leon ang unang nilalang na buhay. Katulad naman ng baka ang pangalawa. May mukhang katulad ng tao ang pangatlo, at katulad ng agilang lumilipad ang pang-4. Tiga-6 na pakpak ang 4 nilalang na buhay, at tadtad na mga mata ang bawat isa sa loob at labas. Walang tigil ang pag-awit nila araw-gabi. Banal, banal, banal ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan at siyang darating. At habang umaawit sila ng papuri, parangal at pasasalamat sa nakaluklok sa trono, ang nabubuhay magpakailanman, ang 24 na matatanda na may nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaluklok doon, ang nabubuhay magpakailanman.
Inialay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinabing, Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinananatili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Purihin sa tugtog ng mga trompeta. Awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin. Mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompiyang. Sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin ang poon ng mga nilalang. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hindi lang tayo ni Kristo upang mamugang totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem. At ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tigi-isang salaping ginto at sinabihan sila, Ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kaniya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapin niyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin, yamang naging tapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kaniya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo, sapagkat napakahigpit ninyo. Kinuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin, sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit.
Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbalik ko sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroroon, kunin ninyo sa kaniya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto, wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kaniya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong aayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo dito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Merong 3 tao sa ating ebanghelyo ngayong araw. 3 karakter. The first includes those who receive a gold coin, yung mga tumanggap ng salaping ginto at sumunod doon sa utos ng Panginoon na ipangalakal ito. Pangalawa, are those who received the same command but were lazy and failed to produce any good fruit. No, yung mga hindi nagtubo. Binigyan sila ng salapi. Ang sabi ng Panginoon ay ipangalakal mo, pero hindi nagtubo. At yung panghuli, sila yung mga ayaw maging hari ang Panginoon sa ating ebanghelyo. Mga kapatid, isa-isahin natin yung mga tao o karakter sa ating ebanghelyo. Una, yung mga taong tumanggap ng salapi, ipinangalakal, nagtubo. These are those who have much apostolic zeal. God not only calls us to use our gifts we have received to expand His kingdom on earth. He also expects it of us. Mga kapatid, na napagnilayan natin sa ating ebanghelyo, yung mga unang grupo ng tao na tumanggap ng salapi. Pero sila yung may tinatawag nating apostolic zeal. Ibig sabihin, they are really willing to be servant, to expand the kingdom of God here on earth. Kaya alam po ninyo, lahat tayo binigyan ng pribilehiyo, ng pagkakataon na paglingkuran ang Diyos. So we must use it to proclaim the good news, to help God to expand His kingdom here on earth. Huwag tayong tatamad-tamad. Hindi lamang ito trabaho ng pari. By the virtue of our baptism, by the gift of the sacrament of baptism, nakibahagi tayo doon sa paggimisyon ng ating Panginoong Hesus. Walang exempted. Lahat ng binyagan kasama dito. Kaya nga po, kung ating titingnan yung ating ebanghelyo, napaka-demanding ng ating Panginoon. Bibigyan kita ng salapi, ipangalakal mo. Bibigyan kita ng regalo, bibigyan kita ng pagkakataon na tulungan ako, so you must help me. Tulungan natin ang Panginoon to proclaim His kingdom, to expand His kingdom here on earth. Ito ay trabaho ng lahat ng binyagan. Sapagkat lahat tayo ay binayayaan sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Kaya lahat tayo ay may tungkulin. Walang kukuya-kuyakoy. Ano po? Lahat tayo ay binigyan ng pagkakataon na paglingkuran siya. And ministry in the church is very demanding. Kung gusto natin talagang makapaglingkod, una, ayusin natin ang ating sarili, ang ating pag-uugali. Sa pamamagitan noon,
para bang mas effective yung ating ginagawang paglilingkod, yung ating ministry, yung ating apostolic works, na nag-reflect yung Ebanghelyo sa ating pagkatao. His expectation is a command of love for those who understand this command. They see it as a glorious invitation to make an eternal difference in the lives of many. They do not see the apostolic works to which they are called as a burden. Hindi ito pabigat, but an invitation to really share the mission of Christ. They see it as a joy, and that joy fuels their efforts, and the result will have exponential effects for God's kingdom. Pag yung paglingkod sa simbahan, hindi ito yung parang, ay pagod na ako, ayoko na. May kaaway ako, ayoko na. Hihinto na ako. Ministry in the church is very demanding. Kaya mga kapatid, dapat nating malaman na kung talagang tayo ay seryoso, dapat din nating makita ang misyong ito bilang regalo sa atin ng Panginoon. For example, sa inyo pong mga trabaho, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay maayos ang inyong samahan. Pero, dapat bang mag-give up agad sa trabaho? Mag-resign ba ka ba agad? Kapag ikaw merong kaaway o hindi ka sunod sa trabaho? Siyempre hindi. Kasi masiisipin natin, kailangan ito ng pamilya ko. Kailangan ito ng aking asawa, ng aking pamilya. The same thing in the ministry of the church. In the ministry in the church. Yung pong inyong ginagawang magkapakabuti sa inyong trabaho, sa inyong pamilya, that is part of your ministry. Kaya dapat maayos ang ating relasyon sa bawat isa. Yung pangalawang mga tao, the second category of people, is illustrated by the one servant who kept the one gold coin stored away in a handkerchief. Ito yung mga tamad. Ito yung mga tamad. He kept the coin, the gold coin, in his handkerchief out of fear. These are the people who avoid evangelizing and furthering the kingdom of God out of fear. Kaya nga yung fear is paralyzing. But giving into fear is a sin. It is lack of faith and trust in God. Natakot yung isang tao kasi kayo po, Panginoon, nag-aani kayo maski hindi kayo nagtanim. Kumukuha kayo maski hindi sa inyo. Natakot itong isang alipin na ito. Hindi nangalakal. Pag minsan sa ating buhay, no? May mga panahon na kapag masama ang panahon, hindi na magsisimba kahit linggo. Mga dahilan na pwede naman sarang gawan ng paraan, pero mas sinasakop tayo noong takot o anumang pangamba. Pero may mga pagkakataon din, dahil gusto nating ipakita o sabihin nating hindi buo ang isang linggo ko kapag ako'y hindi nakapagsimba, kapag ako'y hindi nakapagrosaryo o nakapagnobina. Hindi buo ang aking isang linggo kapag ako'y hindi nakatutulong sa aking kapwa. Hindi buong aking araw kapag ako'y walang nagagawang mabuti sa araw-araw. Yung mga simpleng bagay, yung mga simpleng effort na iyon, mga kapatid, ay isang pakikibahagi doon sa ginagawang pag-imisyon ng ating Panginoong Hesus. Serving God will inevitably require courage on our part.
It will demand that we step out of our comfort zone and do that which we may not immediately feel comfortable doing. But as that servant in the parable foretold, God is a demanding God. He will not accept fear as an acceptable excuse not to zealously help to build the kingdom of God. Yung mga martir natin, mga kapatid, mga santo natin, naway maging inspiration natin sila. In furthering the kingdom of God, nagbigay ng buhay, nag-alay ng buhay para sa kaharian ng Diyos. The third category of people is the category in which you definitely do not want you to fall. These are those who actively work to undermine God's kingship and reject Him as God. The world is filled with these people. Yung pangatlong tao, sila yung ayaw maging hari, yung Panginoon sa ating ebanghelyo ngayong araw. They reject God as their king. Kaya tandaan natin yung sinabi sa ating ebanghelyo ngayon. Tungkol naman sa mga kaaway kong aayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo dito at patayin sa harapan ko. Kung ating iisipin, parang ang lupit naman dito ng Panginoon. Bakit naman may patayan na? Bakit naman ganito? Mga kapatid, hindi ito yung literal na tayo ipapatayin. Pero kung hindi tayo papasakop kay Jesus bilang ating hari, no, as we approach Christ the King, no, the celebration of Christ the King, kung hindi tayo papasakop sa Kanya, kamatayan nga ang ating makukuha. Why? Bakit? Kung hindi tayo maniniwala kay Jesus na siya ang ating tagapagligtas, kamatayan nga ang naghihintay sa ating lahat. Kung hindi tayo nananampalataya sa Kanya. Sapagkat sa ating pagsampalataya sa Kanya, merong buhay na ganap. Merong buhay na ganap na sa atin ay naghihintay. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. O Diyos, kawang di mabilang, tanggapin mo, yari aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanayang banal. Ama naming makapangyarihan, Ama naming lumikha, ikaw ang banal na Ama ni Jesucristo na nagpakumbaba sa paghuhugas ng mga paa ng mga alagad bilang aming halimbawa. Tanggapin mo ang paglilingkod ng may pagpakumbaba upang kaming gumaganap sa paghahain sa iyong dambana ay mapuspos ng Espiritu ng kababaang loob at pagkitiyaga sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling, noong ang lahat ay umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kaniyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako na iyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napapuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kaya lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon at inebot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, na kabiyak ng kaniyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubili ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nagaling sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaling sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaling sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kaya lumuhod, di manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawan at sa aking maawat mahabag. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, sana'y pahintulutan, mamalagi sa banal mong harapan. Ang tinig mo'y mapakinggan, pag-ibig mo'y maramdaman, kadakilaan mo't ganda'y masaksihan. Ang second election po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Kung ako'y laging nasa piling niya. Magstayo po lahat.
Manalangin tayo. Ama naming ang pagmahal, ang iyong mga lingkod na nakinabang sa pagkait inuming banal, ay pagkalooban mong makaganap sa tungkuling idulot sa tanan. Ang mabuting balita ay piging ng pag-ibig na tunay sa iyong ikadarakila at ikaliligtas ng nananalig na sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ipagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi din ng ating pamimimintuho kay Padre Pio at pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating namayapang mga mahal sa buhay. May mga available po tayong rose candle sa paligid ng simbahan na maaari nating sindahan sa may Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw. Ikatlo, bilang pagtugon sa patuloy na pagdami ng mga bumibisita sa pambansang dambana, simula po ngayong Disyembre, ay magkakaroon tayo ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras ng misa ay makikita niyo po sa ating screen. Gayun din, ninanais po nating limitahan ang bilang ng live stream ng mga misa at magdagdag ng karagdagang live stream para sa Angelus at Rosary tuwing ika-12 ng tanghali at Divine Mercy Chaplet tuwing ika-3 ng hapon. Mangyari magabayan po kayo ng mga pagbabago ng ating schedule ad experimentum simula sa Disyembre. Ika-4, halina't makiisa sa isang gabi ng pagbibigayan, himig at pag-asa. Inaanyayahan namin kayong lahat na dumalaw at suportahan ang ating dinner concert for a cause sa December 10 dito sa Divine Mercy Sanctuary ng Pambansang Dambana sa halagang 2,500 piso lamang na ticket. Mararanasan na ninyo ang isang dinner buffet at full concert mula kay Namito Yunting and the Driver Bands, kasama ang iba pang natatanging mga awit at kaparian ng Archdiocese ng Lipa. Huwag na magdalawang isip pa. Bili na ang inyong ticket sa ating opisina at maging bahagi nito, natatanging okasyon para sa isang misyon. Ika-5, bahagi pa rin ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan nating Kapiyop merchandise. May mga available po tayong t-shirt at coffee mug sa mga store outlets sa Pambansang Dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makakatulong na. Ika-6, pansamantala pong hindi muna makadaraan sa main arc entrance ang mga tao at sasakyan dahil sa sinasagawang rehabilitation ng NSPP Bridge. Maaari pong gamitin ang lumang gate upang makapasok sa loob ng Pambansang Dambana. Umaasa po kami sa inyong pangunawa. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Pakilabas po ang inyong mga religious articles. O Panginoon naming Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapas sa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon, at mapakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umay
gawin